Mga ka-Teacher Rick Fick, tiyak na masaya na naman ang ating pagtuklas sa bagong aralin kaugnay ng ating mga layunin para sa ikatlong aralin. Kaya't sama-sama tayo sa Lakbay Banghay. Panuto. Piliin ang tamang watawat ng banghay mula sa akdang Walang Sugat. Number 1. Nagkunwaring may sugat si Tenyong kaya siya ang naikasal kay Julia. Pili na sa watawat ng banghay. Number 2. Nag-uusap sina Julia at Tenyong sa bahay nila Julia. Pili na sa watawat ng banghay. Number 3. Laking gulat ng lahat sa simbahan nang makitang walang sugat si Tenyong. Pili na sa watawat ng banghay. Number 4. Ipinagkasundo ni Aling Joanna si Julia kay Miguel. Pili na sa watawat ng banghay. Number 5. Matutuloy bang may kasal si Julia kay Miguel? Pili na sa watawat ng banghay. Natitiyak kong mataas na naman ang puntos mo. Score mo! Comment mo! Nais kong pakinggan ang inyong tinig sa bahagi ng Abot Tagumpay. Sinong higit na magtatagumpay sa buhay? Nakapagtapos ng pag-aaral o hindi makapagtapos ng pag-aaral? Iba't iba man ang kasagutan pero tiyak na may lalim at laman. Kaya sa larong Lara Ugnay, pag-usapin ang Ingles na larawan ng maibigay ang kahulugan. Number 1. Ano ang tawag sa pahayag na sumasalungat sa sarili, kakatuwa sa unang malas ngunit maaring totoo? Number 2. Anong tawag sa ginawang hindi totoo para sa layuning iligaw ang paniniwala ng ibang tao? Number 3. Anong tawag sa umiiral na kaisipan, moda, estilo at iba pa sa loob ng isang panahunan o lipunan? Number 4. Ano ang tawag sa pagdudulot ng wakas sa anuman o kamatayan sa isang tao o hayop? Number 5. Ano ang tawag sa isang taong mapagdunong-dunungan? Mukhang naging hamon sa iyo ang pagsagot ng mga katanungan pero ayos lang dahil tamang lahat ng iyong kasagutan. Sa araling ito, narito ang tampok na sanaysay na isinulat ni Jorge Bocobo. Si Jorge Cleofas Bocobo ay isang Pilipinong nanunulat, edukador at patnugot. Naging presidente ng Universidad ng Pilipinas mula noong 1934 hanggang 1939. Isang kilalang manananggol, eskolar at leader pang-edukasyon. Isa din siyang isang mahuhusay na manunulat sa Ingles at Pilipino na sumusulat ng mga sanaysay, tula at akdang sangkuhunan. Isa sa mga pangunahing kasapi ng tinatawag na trio sa panitikan ng Ingles noong panahon ng Amerika, kasama ng nina Claro M. Recto at Camilo Ocias. Kadalasang tinakalakay sa kanyang mga akda ang mga isyong panlipunan, moral at edukasyon. Narito ang kanyang sanaysay na tiyak na gigising sa inyong puso't isipan. Buod ng maling edukasyon sa kolehiyo ni Jorge Bocobo. May posibilidad na ang edukasyon sa kolehiyo ay nagiging maling edukasyon imbes na tunay na kaalaman. Ayon sa pagsusuri ng manunulat, maraming estudyante ang nagkakaroon ng pagkabansot ng isipan, pagkatuyo ng puso at pagkawala ng kaluluwa dahil sa maling paraan ng pag-aaral. Unang mali, labis na pagsamba sa aklat, nakatuon sa pag-iipon ng datos at impormasyon kaysa sa malinaw at mapanuring pag-iisip. Nawawala ang sariling kakayahang mga turan, nagiging pedantiko o masyadong nakasandal sa aklat ang mga estudyante. Taliwas dito, si Juan de la Cruz sa baryo ay may matalas na isipan, mahusay na pagpapasya at malalim na pangunawa kahit kakaunti lang ang nabasa. Ikalawang mali, ginagawang pangunahing layunin ang profesionalismo at espesyalisasyon, abogado, doktor, engineero, magsasaka. Ngulit nakakalimutan ang pagpalawak ng pananaw, damdamin at pagpapahalaga sa kagandahan at panitikan.
Nagbubunga ito ng tuyong pamumuhay na walang damdamin, walang pagpapahalaga sa sining at kagandahan at makitid na pananaw sa buhay. Ang lumang edukasyon ay mas nakapaglilinang ng puso, samantalang ang bagong edukasyon ay higit na nakatuon sa teknikal na kasanayan. Ikatlong mali, labis na pagpakatuon sa tagumpay sa propesyon na nagiging sanhi ng makitid na pilosopiya sa buhay at kawalan ng malalim na pangunawa sa dahilan ng pamumuhay. Sa huli, itinataas ng manunulat si Juan de la Cruz bilang huwaran, may katatagan ng loob, pagmamahal sa tahanan, katapatan at pagmamahal sa bayan. Ito ang dapat maging gabay ng tunay na edukasyon. Babala, ang maling edukasyon ay nagdudulot ng kakulangan sa sariling pasya, kawalan ng pagpapahalaga sa kagandahan at kadakilaan at makitid na pananaw sa buhay. Sa pangkatang gawaing, pangkat utak. Ibahagi ang pinag-isang kaisipan ng pangkat mula sa sanaysay. Bawat pangkat, narito ang katanungan. Paano nasabing mali ang edukasyon sa kolegyo? Pinatunayan niyong ang pagtutulungan ay nagbubunga ng tagumpay. Mahusay ang bawat pangkat. Hindi tayo magsasayang ng sandali sapagkat mayroon akong ibabahaging awitin na dapat tandaan at isabuhay. Sabay-sabay umawit at umindak sa likhang awit ni Teacher Rick Fick na Filipino Time is on Time. Sabi nila, huli lagi ang Pinoy, kaya mga lakad hindi natutuloy. American time raw dapat sundin, para sa tipanan siguradong darating. Ngunit kasaysayan ng gataka, maagang tinong magsasikat mangingista. Sabi ni Rizal, Kastila'y ating lamang ginaya, huling pagdating para magmukhang bida. Filipino time is on time, ating isabuhay. Paggalang sa kapwa, iyan ang ating alay. Pagiging muli, tuwid at tiwaksi, pamana ang tama sa susunod na lahi. Nakakaganda at nakakapogi ang pagiging huli, mga dahilon niya, lumay na kariri. Kung nais natin ng bukas na marangal, dumating sa takdang oras na pinag-usapan. Filipino time is on time, ating isabuhay. Paggalang sa kapwa, iyan ang ating alay. Pagiging huli, tuwid at tiwaksi, pamana ang tama sa susunod na lahi. Huwag sanang ibaon sa limot ang ating ebidensya na ang ating mga ninuno ay sadyang maagap dahil Filipino time is on time. Ang awiting ito ay may layunin, mensahe at pahiwatig. Ano ang pagkakaiba ng bawat isa? Yan ang ating uunawain. Number 1. Layon, palatandaan. Bakit sinulat o sinabi? Pakay o dahilan. May panandang upang, para, at nang. At ibang kasing kahulugan ng layon. Halimbawa, nang makaaliw, upang magturo, para manghikayat, nais manuligsa, ibig magdisiplina. Number 2. Mensahe, palatandaan. Ano ang nais iparating? Pinakadiwa o ideya. Halimbawa,
Nais iparating ng may akda ang kahalagahan ng paggalang sa guro. Number 3. Pahiwatig, palatandaan. Ano ang hindi direktang sinabi o masabi? Halimbawa, sinabi, maraming hindi nag-aral sa pagsusulit. Pahiwatig, mababa ang puntos. Subukan natin ang husay nyo sa pagsusuli sa tulong ng suri-hayag. Suriin ang bawat pahayag. Isulat ang L kung layunin, M kung mensahe, at P kung pahiwatig. Number 1. Ninanais ng mga manunulat na Pilipino na mapag-aralan ng wikang Ingles upang subukan ang sarili sa wikang internasyonal. L, M, or P? Pili na. Number 2. Napasailaliman sila sa kamay na bakal, naniwala pa rin ng mga Pilipino na sa bawat takip silmin ay may darating na tagumpay. L, M, or P? Pili na. Number 3. Ipinagkalat ng mga dayuhang puti ang pagpapakilala sa edukasyon upang mas madaling maituro ang kanilang pansariling kultura at wika. L, M, or P? Pili na. Number 4. Palitan natin ng panalig ang fanatismo sa sinaunang paniniwala at relihiyon. L, M, or P? Pili na. Number 5. Maramihan ang binawian ng buhay. Sumubol naman ang isang panibagong binhi ng mga manunulat na makabayan. L, M, or P? Pili na. Sa taas ng iyong puntos, patunay yan ng disiplina mo sa pag-aaral. Kaya't muling ibahagi ang karunungan sa tulong ng sali-ugnay. Salita ay tayong pag-ugnay ng mapaglahat ng aralin. Number 1. Kultura. Number 2. Maling turo. Number 3. Filipino time. Number 4. Iwasto. Number 5. Isabuhay. Iba man ang paraan mong pag-uugnay ng mga salita, nagawa mo pa rin ito ng tama. Pahabol na laro ang talas-isip. Pulutin ang munatamang pahayag mula sa buong aralin. Number 1. Ang sarswela ay inaawit lang. Number 2. Layo ng nais iparating ng may akda. Number 3. Maraming nagtapos pero kulang ang karunungan. Number 4. Si Jorge Bocobo ay naging presidente ng Pilipinas. Number 5. Ang isang pedantiko ay mahusay magpasya sa buhay. Puntos mo, comment mo. Hanggang sa muli!